Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaking may kasong karnaping huli sa Manhunt Charlie Operation sa Barangay Kapayawi, Libungan, Cotabato. Mahigit 800,000 pisong halaga ng smuggled na krudo nasabat sa Roxas PNP at BFP sa Roxas, Palawan. At mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng mga otoridad sa Dinalupihan, Bataan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hindi na nakapalagpas sa PNP HPG North Cotabato ang isang lalaki na may kasong karnaping matapos mahuli sa Manhunt Charlie Operation sa Barangay Kapayawi, Libungan, Cotabato. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Mas rehas ang isang lalaking may warrant of arrest sa kasong karnaping nang makorner ng mga tauhan ng HPG North Cotabato nang magkasa ito ng isang Manhunt Charlie Operation na nagresulta sa pagkakaaresto ni alias Lowy sa Sitio Nuevo Vida sa Barangay Kapayawi, Libungan, Cotabato nitong nakarang araw. Ang nasabing operasyon ay buhat ng tuloy-tuloy na operasyon ng ating pambansang pulisya sa pagsugpo kontra kriminalidad. Nagkanda po tayo ng Manhunt Charlie Operation at nagiging successful po tayo sa pag-aresto sa isang individual. Ito po ang top 7 most wanted ng provincial level po ng North Cotabato. Ito po ay nahuli natin dito sa vicinity po ng Sitio Nueva Vida, Barangay Kapayawi, Libungan, Cotabato. At ito po ay may bail bond recommended na 300,000 pesos. Isang paalaala lang po sa ating may mga sasakyan, mga motorista, na manatili po tayong mapagmatsyag. Huwag po natin basta-basta na lang iwan yung ating mga sasakyan na nakapark, na nakabukas yung bintana at hindi nakalock. Doon po natin ipark sa mas ligtas na lugar, hindi madilim, para iwas po tayo biktima sa mga ganitong mga karnaping. Ayun lang po, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Sa bisa ng isang warrant of arrest ay matagumpay na nahuli ang suspect sa kasong karnaping na nilagdaan ni Honorable Ana Candida N. Cansinio, presiding judge ng RTC Branch 17 10th Judicial Region sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental na may piyansang 300,000 piso. Nasa kustodiya ng Libungan Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inihahanda ang kasong Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon. Ang himpilan ng HPG ay palaging bukas upang kayo tulungan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis,
ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Nakiisa sa isinagawang relief operation ng Dagupan PNP upang maghatid ng tulong sa mga biktima na nasalanta ng bagyo sa naturang probinsya. Police Corporal Joan Marie de los Santos sa balita. Nakilahok ang mga miyembro ng Dagupan City Police Station sa isinagawang relief operations ng DSWD at lokal na pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo sa Barangay Bunuan Geset, Dagupan City. Pinangunahan ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, katuwang ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Belente Fernandez at hepe ng Dagupan CPS na si Police Lieutenant Colonel Brandon B. Palisok. Kasama rin sa aktibidad ang mga kinatawan ng City Disaster Risk Reduction Management Office at iba pang mga ahensya na nagtulungan upang matiyak ang mabilis at maayos na distribusyon ng mga relief goods sa mga nasalanta. Aabot sa 400 family food packs at higit 100 hygiene kits ang naipamahagi ng grupo para sa mga pamilyang lumikas at mga mangingisdang labis na naapektuhan ng bagyo sa lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Palisok, nakahanda at patuloy na susuporta at magbibigay serbisyo ang pulisya sa pagbibigay ng tulong sa mga mamamayang apektado ng kalamidad. Nagpasalamat naman si Mayor Fernandez sa aktibong suporta ng DSWD at PNP at iba pang mga kasaping ahensya sa maagap na pagtugon sa pangangailangan ng mga evacuees. Samantala, tiniyak ng PNP Dagupan ang maayos na pamamahagi ng mga relief goods at hygiene kits sa mga pamilyang nasalanta. Kanila ring siniguro ang seguridad ng bawat isa habang isinasagawa ang naturang distribusyon. Sa kasalukuyan, patuloy ang grupo sa pagbibigay ng mga relief packs sa mga karatig barangay kasabay ng monitoring at rapid response sa mga apektado ng sakuna. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Nasabat ng mga operatiba ng Dinalupihan Municipal Police Station ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Barangay Pag-asa, Dinalupihan, Bataan. Ang ulat mula kay Patrol Woman Lixon Reyes Sawiran. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng Bataan Police Provincial Office sa Barangay Pag-asa, Dinalupihan, Bataan. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, nagsagawa ng buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Dinalupihan Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 hinihinalang tulak ng droga. Na-recover mula sa mga sospek ang tinatayang 81.1 gramo ng shabu na may standard drug price na 551,480 pesos. Ayon sa ulat, nahuli sa aktong nagbebenta ng iligal na droga ang mga sospek at kasalukuyang nasa kustodiya ng Dinalupihan Municipal Police Station habang inihahanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinagtibay ng Bataan PNP ang kanilang matatag na suporta sa pinaigting na kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Ang nasabing operasyon ay patunay ng walang humpay ng kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga sa rehiyon at ng determinasyong mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixon Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, agad na naaresto ang 8 sa 10 na nakatakas sa provincial jail sa ikinasang hot pursuit operation ng Ibaan PNP at Santo Tomas PNP sa Batangas City. Nakibalita dyan si Patrol Woman Jessie Cris Obrero. 10 preso na tumakas sa Batangas Provincial Jail ang naaresto kahapon Hulyo 28 taong kasalukuyan matapos mabilis ang hot pursuit operation ng Ibaan at Santo Tomas Police Station. Bandang 9:30 ng umaga, naganap ang pagtakas ng 10 PDL mula sa Batangas Provincial Rehabilitation Center sa Barangay Malainin, Ibaan, Batangas. Matapos tutukan ng ice pick ang isa sa mga PDL, ang jail guard at agawin ang baril nito. 3 ang unang nahuli sa Barangay Kulayat, Ibaan, Batangas, sina alias Cesar, Zaid at Bob, na kasalukuyang nasa kustodiya ng Ibaan Municipal Police Station. Samantala, bandang 1:30 ng hapon, naharang naman sa Startol ang Alps bus na sinasakyan ng 5 pugante na sina alias Armando, Norman, Dennis, Michael at Lester. Na-recover mula sa kanila ang isang 9mm, llama pistol, magazine, bala, balisong, ilang susi at 59,673 na cash. Binubilis namin yung aming puwersa dito sa Santo Tomas Component City Police Station at pin-lockdown namin yung bus at doon na nagsimula yung aming negotiation para peacefully ay mag-surrender yung ating mga tumakas. Ang mga pugante ay may kasong robbery, homicide, kidnapping, direct assault, murder at paglabag sa Republic Act 9165. Kasalukuyang nang nasa kustodiya na ng Santo Tomas Component City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at ibabalik sa tamang ahensya para sa kanilang muling pagkakapiit. Dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Jessie Cris Obrero. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Obrero. Mahigit 800,000 pisong halaga ng smuggled na krudo ang matagumpay na nasabat ng mga tauhan ng Rojas PNP at BFP sa isang operasyon sa Rojas, Palawan. Ang detalye ng report mula kay Patrol Woman Abigail Datu. Apat ng mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection ang nasa 78 drum ng krudo sa pantalan ng Rojas, Palawan, pasado alas 10 ng umaga noong ika-27 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nahuli naman sa operasyon si alias Raymond, 48 years old, operator ng truck na pinagkargahan ng mga krudo, kasama ang mga pahinante na sina alias Rolando, Gualberto at Mark, na pawang mga residente ng Rojas, Palawan. Ayon sa Rojas Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon na may nagaganap na iligal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo. Agad na nagkasa ng joint operation ang Philippine National Police at ang Bureau of Fire Protection, kung saan tumambad sa kanila ang humigit kumulang 78 drum na krudo. Ayon naman sa Rojas Fire Station, ang mga krudo ay nakatakda umanong dalhin sa bayan ng Araceli, Palawan, ngunit wala itong maipakitang conveyance clearance permit. Ang naturang permit ay isang dokumento mula sa Bureau of Fire Protection para pahintulutan ang pagbiyahe o pagtransport ng mga produktong may kinalaman sa chemical, gasolina o iba pang flammable substance gaya ng krudo, LPG o iba pang hazardous materials. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas PNP ang mga nasabat na petrolyo at mga nahuling individual na nalabag umano ang Presidential Decree 1865, an act defining and penalizing certain prohibited acts inimical to the public interest and national security involving petroleum and or petroleum products, prescribing penalties therefore and for other purposes. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na kalakalan na naglalayong tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Abigail Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Datu. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Naghatid ng tuwa at saya ang isinagawang gift-giving activity ng Antique PNP
para sa mga residenteng katutubong tumandok sa Antique. Magbabalita dyan si Patrolwoman Julibel Avior. Ang makabuluhang araw ng pagtutulungan at pagmamalasakit ang isinagawa sa Barangay Badyang, San Jose, Antique nito lamang 26 ng Hulyo taong kasalukuyan. Isang supplemental feeding program at gift-giving activity ang pinangunahan ng Antique Police Provincial Office, katuwang ang Antique PNP Press Corps at LGU para sa mga miyembro ng komunidad ng katutubong tumandok sa Antique. Tampok ang mahigit 80 na masayang katutubong estudyante na tumanggap ng mga bagong bag na may lamang school supplies. Kasama rin sa mga regalong ipinamahagi ay mga tsinelas para sa mga bata at mga damit para sa kanilang mga magulang mula sa mga donasyon ng mga pulis, lokal na pamahalaan at mamamahayag. Nagbahagi rin ang kapulisan ng edukasyon hinggil sa good touch at bad touch sa mga magulang at kabataan bilang bahagi ng kanilang advokasya sa kaligtasan at karapatang pambata. Bago magsimula ang programa, sabay-sabay na tinikman ng lahat ang mainit at masarap na arroz caldo na lalo pang nagpainit sa damdamin ng pagkakaisa. Dumalo rin mismo sa programa sina Congressman A.A. Ligarda na namahagi ng 100 McDonald's food pack sa mga estudyante. Lalo pang pinasigla ang programa sa pagdating ni San Jose de Buenavista Mayor Paul Joseph Ontaran na nagpaabot ng mensahe ng suporta at pagkikiisa. Lubos namang nagpasalamat si Ginoong Virgilio Ocario, tribal leader dahil binigyang halaga ang presensya ng mga indigenous people sa probinsya. Nagpasalamat din siya sa mga nag-organisa ng programa dahil sila ay napili bilang mga benepisyaryo ng makabuluhang inisyatibo. Ang aktibidad ay bahagi ng koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa pagdiriwang ng ika-30 Police Community Relations Month. Nagbigay inspirasyon sa mga dumalo si Antique PPO Provincial Director, Police Colonel Leia Rose B. Peña sa kanyang talumpati, kung saan binigyang diin niya ang kalagahan ng pagiging inklusibo at pagkakaisa. Muling pinagtitibay na ang PNP ay nananatiling matatag sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko sa lahat ng sektor ng lipunan. Hinikayat niya ang komunidad na tingnan ng PNP hindi lamang bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang mga kaalyado at kaibigan. Dagdag pa niya, anuman ang lahi, kultura o estado sa lipunan, ang bawat isa ay pantay-pantay sa harap ng batas at nararapat magkaroon ng akses sa mga batayang serbisyo at oportunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaking may kasong qualified rape at tinaguri ang top 9 provincial most wanted person sa Cebu City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Sungan ang bagsaking may qualified rate turing in most person proof level ng sa Sitio Puras, Barangay Sambag 1, Cebu City nito lamang nakaraan. Kilala ni Police Major Mark Eric Cabaluna Papong, Acting Station Commander ng Police Station 2, Cebu City Police Office, ang suspect na si Juscoro, 42 anyos na residente ng GK Pasil, Malitbog, Southern Leyte. Ayon sa ulat, bandang 12:39 ng madaling araw nang maaresto ng kapulisan ng suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape ng Article 266A, kaugnay sa Article 266B ng Revised Penal Code. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 2 CCPO, custodial facility ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Magandang araw sa ating mga kababayan. Isang malaking tagumpay para sa ating kapulisan at sa buong komunidad ang pagkadakip ng isa sa mga ituturing na top 9 most wanted criminal provincial level na may kasong rape. Sa isang maingat na operasyon na isinagawa ng kapulisan ng Abiliana Police Station, Cebu City Police Office sa pakikipag-ugnayan ng mga lokal na otoridad at ng mga miyembro ng komunidad. Sa ngalan ng Abiliana Police Station, nais ko pong iparating ang ating taus-pusong pasasalamat sa mga mamamayan na patuloy na sumusuporta at nakikipagtulungan sa ating mga programa. Ang inyong tiwala at kooperasyon ay malaki ang naging bahagi sa tagumpay na ito. Huwag po tayong mawala ng pag-asa at patuloy na magsama-sama upang mapanatili ang ating kaligtasan at kapayapaan. Maraming salamat po at magpatuloy tayo sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas maayos na pamayanan. Ang matagumpay na pagkasakote ng suspect ay bunga ng pinagsanib puwersa ng PS2 CCPO, Cebu PIT RIU 7, PIU, SLPPO at Malitbog MPS.
Ang kapulisan ng Cebu City ay walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigting ng kampanya laban sa anumang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Naaresto sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaki may kasong rape by sexual assault sa Davao City. Patrolwoman Shaira Rose Aquino sa report. Warrant of arrest ang isang lalaking kinilala sa alias na EJ, 23 anyos na residente ng Elinita Heights, Catalunan Grande, Davao City, na kabilang sa listahan ng mga most wanted person dahil sa kasong rape by sexual assault, kaugnay sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang nasabing pag-aresto ay isinagawa noong Hulyo 28 sa Capitol Compound, Barangay Mankilam, Tagum City sa pangunguna ng tracker team ng Tagum City Police Station, katuwang ang iba pang lokal na tanggapan ng pulisya. Kasalukuyang nasa kustodiya na ang sospek ng nasabing istasyon para sa kaukulang proseso at pagsasampa ng kaugnay na kaso. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon at masusing pagtutulungan ng mga unit ng kapulisan sa paghahatid ng hustisya, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa karahasan laban sa mga kabataan. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. Para sa ating huling balita, matagumpay na nagsagawa ng relief operation ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office sa mga residente ng Northern Kabuntalan na lubos na naapektuhan ng kalamidad. Ang kabuang detalye ng report mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. Bilang bahagi ng kanilang pangako sa serbisyong publiko at kapakanan ng komunidad, nagsagawa ng relief operation ang Maguindanao del Norte Police Provincial Office para sa mga residente ng Barangay Cagayongan, Northern Kabuntalan na naapektuhan ng kamakailang mga kalamidad dulot ng masamang panahon sa Barangay Pilabyo, Maguindanao del Norte nito lamang ika-27 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Datutulon D. Pigiaman, Chief Provincial Community Affairs and Development Unit, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Yuliterio M. Ricardo Jr., Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO, ang pamamahagi ng mga relief goods. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy ng advokasya ng mga kapulisan kaugnay ng pagdiriwang na ika-30 anibersaryo ng Police Community Relations o PCR Month na may temang sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Buong puso namang nagpapasalamat ang mga residente sa tuloy-tuloy na suporta ng mga pulisya sa kanilang komunidad. Muling pinagtibay ng Maguindanao del Norte PPO ang kanilang dedikasyon bilang aktibong katuwang ng mamamayan sa pagbuo ng matatag at ligtas na pamayanan, lalo na sa panahon ng sakuna. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.